Ang ibibideo ko po sa inyo ngayon, yung pinroning ko doon sa isang video ko. Sabi ko sa inyo, sa loob ng isang buwan, ipapakita ko sa inyo na kung ano kalalabasan ng pagkaka-proning. Sabi ko, mapupuno ng bulaklak. 3 weeks na mahigit na ngayon. Hindi pa umabot ng 4 weeks. Ganito na siya. Ganito na siya kaganda. So yung violet tanlong, ang bulaklak nito, hindi nag-o-open. Ganyan, oh. Napakaraming bulaklak ang lumabas. Ito yung mga pinagputulan ko sa kanya, oh. Ito dito. Yung sabi ko na tinanim ko. Ito pa siya, oh. Yung mga pinagputulan. Nagsipag sanga siya dyan. Ayan, lahat ng sinanga niya may bulaklak. Nakita nyo, namulaklak talaga. Talagang maganda pag napoproning yung halaman. At saka sariwang-sariwa siya ngayon, di kagaya sa dati na yung malago lang yung dahon, marami mga sangang maliliit, hindi siya magandang tingnan. Pero ngayon, mapansin nyo na talagang bumilog siya. At saka yung namulaklak siya halos sa lahat. Yung mga iba bago pa lang ito, hindi pa talagang nag-open ito. Ito pa lang ang nag-open ng gusto. Ito sa na to. So tingnan nyo. Ito siya yung violet tanlong. Makita nyo, ito yung pangalan niya. Violet tanlong. Ito yung binidyo ko sa inyo na pruning ng pamagat. Na custom pagpo-pruning, pagtitrim. Ito siya. Ganda ng nalabasan, di ba? Daming bulaklak. Pinabunuhan ko siya dati ng triple 14. Hinaluan ko ng konting urea dyan sa gilid-gilid niya. Saka ako diniligan agad. Ito yun. Sabi ko, uulitin ko pa sana na bunuhan. Pero hindi ko na inuulit kasi nung 15 days na nakakaraan na siya, nakita ko na napakarami ng bulaklak na lumalabas. Kaya hindi ko na inulit. Sakto na yon, sabi ko naman sa isip-isip ko. Ito, totoo na yan, ngayon pa lang lumalabas yung mga iba, yan, lalo pang dadami mga bulaklak na yan, ang daming maliliit na buko pa. Lahat halos ng kuha niya pinaglabasan ng bulaklak, yung mga dating mga nanonood sa mga video ko, maraming salamat kayo sa suporta niyo. At yung mga bago pa lang sa channel ko, pag nagustuhan nyo yung video ko, please like, share, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga video ko. Ngayon, nakagawa na tayo ng ganito, maganda na pruning. Magpapakita naman ako sa inyo para matuto kayo na ipoproning ko na mataas. Baka meron kayong ganung halaman, siyempre para matutunan nyo yung pagpuproning. Namumulaklak na rin siya pero hindi siya maganda. Hiwa-hiwala yung bulaklak, may mataas na mataas, may mababa, saka hindi maganda yung pagkakagawa. Dati ganito din ito dati, may mataas na mataas itong ganyan na dalawa. Yan, ay tatlo pala, ito isa, dalawa, tatlo na mataas yan, na pinutol ko kaya siya nagkaganyan. Papakita ko sa inyo, ipoproning ko uli siya, bunuhan ko uli siya. Gagawin uli natin siyang ganito. Ito na yun na ipoproning natin. Ito siya, namumulaklak siya pero hindi maganda, papangit ang mga sanga niya, hiwa-hiwalay. Umpisa natin na puputulin yung mga nasa ilalim. Sa mga pangit na sanga na to, tanggalin na natin to. Nakapagbibigay ng talagang pampaganda ng para mabulaklak. Huwag tayong manghihinayang na putulan. Ito, malaki na to. Hindi naman na maganda. Tanggalin na. Yan. Ito, tanggalin na rin ito. Ngayon, ganyan-ganyan na.
Maganda talaga pagka ano, panawid pagka malinis na ganyan yung puno. Ayan. Ngayon naman, dito naman tayo ngayon magpuputol sa mga kuwan niya. Dito, dito lang. Kahit may bulaklak yan, huwag tayong manghihinayang kasi kahit mamulaklak siya, pangit naman. O, dito pa. Ito. I-forma ko natin parang bilog siya. Dito. Ito, mahaba na to. Tanggalin na natin dito. Ito. Dito. Ito. Tingnan natin kung pwede dyan. Ito, itong malaki na to. Ito na. Ayan, laki niya. Ito pa. Ito parang hindi na rin maganda to eh. Hindi na to. Ayan. Pakita niyo pagka sa loob ng isang buwan yan o 3 weeks, punong-puno naman ng mga bulaklak yan. Yung mga ano, mga usbong na to, umuusbong na yan o. Pagka na pruning na ganyan, panay bulaklak ang lalabas dyan. Ganyan na ito. Yan, di maganda na, di ba? Kanina ang pangit. O. Linis na siya. Ngayon, ito yung lupa niya. Medyo ano din, dapat matambol ng konti, cultivate ng konti na ganyan. Natin lalagyan ng abono. Ganyan lang. Pwede po ba? Maganda na ngayon. Okay, saka sa kanina. Forma-forma na. Mamumulaklak na ho yan dito sa mga sanga-sanga niya na to. Yung mga usbong-usbong na yan. Mamumulaklak na yan. Ngayon ho, aabonohan natin para mamulaklak siya. Abonohan natin ngayon. Pagka kukunti pang bulaklak niya na lumalabas sa 15 days, ulitin natin na abonohan uli. Pagdating ng 1 month, maraming bulaklak na yan. Pero kung 15 days talagang marami na siyang bulaklak, kagaya sa ginawa ko sa isa, huwag nyo nang abonuhan pag talagang marami nang lumalabas. Okay na yun sa kanya. Ang iabonuhan natin ngayon, doon sa isa, triple 40, ninaluan ko ng urea. Ito, ang iabono natin, so konti na ho ito naiabono namin doon sa iba. Yara Mila Winner. Ito pampabulaklak ng mga halaman. Kagaya din ho sa triple 14, saka hinahaluan ko ng konting urea. Siya rin ho ang talab. Kaya ngayon masusubukan natin dito. Ginamit ko doon triple 14 dito. Yara Mila Winner. Makikita ho natin pagdating ng isang buwan, ipapakita ko rin ho sa inyo kung anong naging resulta. Kung alin ang mas effective. Effective din yun. Dapat maging effective din ito. Papakita ko rin sa inyo. Ganito lang ho ang paglalagay. O, ganyan lang ho. Sa gilid. Diyan lang ho sa gilid natin ilalagay. Dito ho sa kabila. Sa gilid uli. Yan mga isang kutsarita lang ho yan. Kaya ho natin nilalagay sa gilid. Sa gilid natin nilalagay. Kasi iniiwasan ho natin na tamaan yung mga principal na ugat niya. Kasi pagka dyan tinamaan, lalo kung hindi nadiligan ng maigi, naipon dyan, maaaring malanta yung mga bulaklak niya. Kasi lahat ng abono, hindi lang Yara Mila, ganun ang mangyayari. Kaya lahat ng inaabono kung nakikita nyo, sa gilid ko lang nilalagay. Kahit doon sa mga halaman ko dyan, kahit hindi bougainvillea, sa gilid pa rin ko nilalagay ng mga ganyan. Kasi may mga ugat na maliliit naman yan, masisip naman nila yan. Kung dito sa puno, delikado pagka sa puno, lalo hindi nyo nadiligan, naipon lang yung abono dyan sa may puno na yan, tatamaan yung mga ugat nya,
Eh, siyempre sobra para dun sa ugat niya na yon. Kaya nalalantay yung mga bulaklak. Maaring dahon, malagas din. Hindi naman siya mamamatay. Ngayon ho, didiligan ho yan. Ganyan ho. Ayan, diligan ho ganyan para malusaw. Ganyan lang ho. Isang tabo, eh maliit naman yung tabo ko na to eh. Ayan. Ito, Violet September ito, hindi violet talong ito, violet September. Sa loob ng isang buwan, papakita ko sa inyo ang magiging resulta niyan. Kung mapupuno ng bulaklak yung mga yan. Ayun lang ho, ulitin ko na maganda ang pruning. Dapat ma-pruning yung mga halaman natin para mamulaklak siya ng gusto. Para talagang mailabas niya yung bulaklak niya kagaya ng violet talong ko na yun. At kukunin ko. Ito yung ano, violet talong na pinuronin ko nung una. Di ba napakaganda ngayon? Ito naman ho yung pinuronin kong bago ngayon. Ito triple 14 ang nilagay ko. Ito Yaramila. Ito violet September. Napakita ko din yan sa isang buwan. Yan lang. Puti ho ang timba nito. Yan eh, pink. Hanggang doon na lang ho ang video ko. Sana magustuhan nyo at matuto na rin kayo sa pagpo-pruning. Yung mga nagko-comment sa akin na hindi raw mamulaklak na masyado yung halaman niya. Maganda kung ganyan, malinisan yung puno. Tira nyo yung mga sangang magaganda. Putulan ninyo at yak na mamumulaklak yan uli saka maapunuhan. Kung wala kayong Yaramila, triple 14, haluan nyo konti na urea. Kung may Yaramila naman kayo, Yaramila, pares lang ho ang epekto niyan, dalawa na yan. Basta ang pag-aabono dyan lang ho sa gilid-gilid, huwag nyo hong igigit na. Ang ganda ho pagka hinahawakan lang nilalagay sa gilid. Kasi kung ibubuhos natin, haluin natin, hindi natin alam kung gaano karami ilalagay. Ako, maaari na matansya ko pero mas maganda yung ganyan. Maganda na lang ang video ko. Sana kahit paano may matutunan kayo sa atin sa pagpapabulaklak ng mga bougainvillea. Yung pagpaproning ho, talagang yan 3 weeks lang. Sabihin nyo na 1 month, sigurado mamumulaklak siya. Gaganda yung forma niya, mamumulaklak siya ng gusto, mapupuno niya yung mga sanga-sanga niya ng mga bulaklak. Ganda na lang ako ang video ko at sana magustuhan ninyo. Yung mga datihan sa akin, maraming salamat sa inyo. Yung mga baguhan, baguhan pala sa channel ko. Pag nagustuhan yung mga video ko, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Ganda na lahat. Maraming salamat. Bye-bye.